Paano gamitin ang Live Corner Widget Tool sa Adobe Illustrator? Let's go! Alright, so dito na naman tayo ngayon sa Facebook at may nakita na naman akong video na pwede nating gatasan. So itong video na to ay galing kay Graphics World. So about sa Live Corner Widget Tool. Tara, panoorin natin. Okay, so kinuha yung direct selection tool, alt left click, alt double left click. So ito walang alt. Ito naman alt left click ulit, alt double left click, wala ulit alt. Alt left click ulit, alt double left click, wala ulit alt. Alt left click and yun na. Then, Okay, so dito na tayo ngayon sa Adobe Illustrator at mapakita ko sa inyo ng step by step. Yung medyo mabagal naman guys kasi masyado mabilis yung video niya, 30 seconds lang eh. Kaya yung iba siguro hindi masyado maintindihan eh, no? Tapos syempre para makiride na rin tayo dun sa views niya na 475k views. Kahit makakalahati man lang, no? Okay, so start na natin. I-define muna natin yung Live Corner Widget Tool. Ito yan, makikita nyo. Okay, so based na lang din naman doon sa napanood nating video. Self-explanatory na lang siguro kung ano ang Live Corner Widget Tool. So, ang pinaka-purpose niya nga ay i-round ang mga corners. So, ito mga bilog-bilog na yan sa gilid. And yung tinatawag nating Live Corner Widget Tool. Okay? So, short trivia lang din para doon sa mga bata, no? Dahil medyo matanda na tayo, 15 years na tayo sa graphic design. Dati kasi sa Illustrator, wala pa yung Live Corner Widget Tool. Para makapag-rounded ka ng corners, kailangan pumunta sa effects, ata yun, basta dyan, tapos round corners. So pupunta ka pa sa dialog box. So ngayon, meron na silang ginawang update na live mo na siyang ma-edit yung ating mga shapes. So kahit anong shape na merong patusok na corners. Okay, so ang daming commercial. Pisa na natin. Yung pinakauna niyang ginawang shape ay parang ginawa niya lang pabilog. Okay, so yung pinaka-basic way kung paano gamitin yung Live Corner Widget Tool. Siyempre, pag may square ka, nasa Move Tool ka, makikita mo yung Live Corner Widget na yan. Ngayon, kiklik mo lang, click and drag. So, wala tayong ibang pipindutin sa keyboard, click and drag lang. Tapos, magiging rounded na yan ating mga corners. So siya, kaya naging bilog, sinagad niya, no? Sagad na sagad doon sa pinakadulo. Ito, yung maximum. So kaya naging bilog yung shape niya. Pero syempre, nasa inyo kung gaano nyo gusto ka rounded, gawin yung square. So gawin na nating circle. Then yung pangalawa naman, ano ba yung pangalawa niyang ginawa? Ito. So ito naman ang ginawa niya rito, kinlik niya to, tapos alt, 'di ba nakalagay doon alt and click. Ngayon, makikita niyo to, pag ganun yung ano niya, 'di ba? Pag ganyan. So pa-rounded. Pag in-alt click nyo, yung mismong Live Corner Widget na yan, mag-iiba yung style niya. Okay, so ito yung pangalawa. Ang kailangan mong gawin ay kailangan mong i-select lahat nung apat na corners natin. So para magawa mo yon, punta ka sa Direct Selection Tool, tapos click and drag mo lahat ng corners. Yan. So masaya-select na yan. Then hold mo ngayon yung alt, tapos click mo. So mapapansin mo, nag-iba yung ano natin, di ba? Yung cursor. So tatlong klase yan. Yung isa rounded, tapos ito pabaliktad na rounded, and then meron tayong, hindi ko alam kung ano tawag dito sa isang to. So ang ginamit niya rito is yung pangalawa. Yan. So pag kinlik mo, makikita mo mag-iba yung option. Tapos pwede mo nang i-drag. Magagawa mo na yan. Okay? Gawa ba? Ulitin natin. Mabilis lang. So, alt, hold alt. Ay, hindi na-select yung corner. So, make sure na nakaselect yung apat na corner. Tapos, alt, click. Then, drag. Click and drag. Okay. So, yun lang. Next. Okay. So, nakakasunod pa ba kayo, guys? So, sa una lang medyo mahirap yan. Pag nag-gets nyo na yung dynamics niya or kung paano siya gumagana, madali na yan. So, ang susunod naman niya na ginawa is yung parang diamond shape, which is mas madali na lang siguro kung i-rotate niya na lang, eh, no? Kung i-rotate mo na lang na pag ganito, tapos na. Pero sige, dahil Live Corner Widget Tool, so select mo ulit lahat ng iyong corners kagaya ng ginawa natin kanina, and then ang gagamitin naman natin is yung pangatlo. Ito, yung parang merong paganyan, patusok na ganun. Kasi alam ko ano tawag eh. Basta, ayun. I-hold mo ulit yung alt, tapos click and drag. Yun na. Okay? So, halos ganun lang din. Iba lang yung ginamit nating cornering shape style. Okay, so tuloy-tuloy na tayo guys. Ito naman yung susunod niyang ginawa is yung parang may half moon or ewan ko. So ganito lang yon. Ang ginawa niya lang dito kasi yung mga una nating ginawa ay sinelect natin lahat ng corner. Dito naman sinelect niya is yung isang corner lang. Okay? So gamitin mo ulit yung Direct Selection Tool, tapos i-click mo lang to, and then hindi mo na kailangang i-hold yung alt kasi ito na yung option natin, yung rounded. Dadrag mo na
na siya pababa. Okay? So, ganun lang kadali. Kahit saan corner, pwede mo gawin yan. So, kung gusto mo dito sa corner na to, click and drag mo lang. So, makikita mo naman yun pagka naging ano siya, parang mas kumapal yung pagka-blue. Okay? So, ganun lang. Tapos na yan. Next naman. Okay, susunod naman niya na ginawa is pabaliktad naman, no? Pinaliktad niya naman yung roundedness. Pero, same process lang din. Iba lang yung style na ginamit. So, okay, click mo ulit to. Then, hold mo ngayon yung Alt para makapili mo tong pangalawa. Then, dadrag mo na siya. Okay? So, yung pangalawang style, yung ginamit natin. So, ganun lang kadali. Yan. Okay, so alam ko na yung mga tawag sa kanila. Ito, normal rounded. Then, ito, siguro, parang inverted rounded. And then, yung pangatlo is bevel. Ito yung rounded. And then, ito, inverted. And then, ito naman is bevel. Okay? So, ito na yung gagamitin natin sa susunod. So, ang next niya na ginawa, ito. So, parang, hindi ko alam kung ano tawag dyan. So, parang kalahating, triangle or ewan ko. So, sinelect niya ulit to, nasa gilid. So, isang corner lang. Tapos, ang ginamit niya naman dito is yung bevel. So, hold ulit yung Alt. Tapos, ayun. Alright? So, same process lang din. Ibang style lang. So, next naman na ginawa niya is dalawang side naman. Yung dalawang left side naman yung sineselect niya. So, siselect mo ngayon yung dalawang left side. Tapos, so, yung una, normal na rounded lang. Hindi mo kailangan mag-alt, then drag mo na yan. Then sunod naman, select mo ulit to gamit yung direct selection tool. Then piliin mo naman ngayon yung inverted. Yan. Tapos ito naman, select mo ulit. Gamitin mo naman is yung bevel. Okay, so dito na tayo ulit sa tatlong sides yung sinelect. So ganoon lang din. Hold mo yung direct selection tool, tapos i-drag mo muna itong dalawang side muna nasa taas. Tapos pag na-select mo na yung dalawang yan, para makapag-add ka, hold mo lang yung shift, tapos click and drag, tapos masa-select na yung tatlong yan. So yan, pwede natin i-rounded. Makikita mo naman, umiilaw naman yung live corner widget tool, di ba? Tapos ito, ganun ulit. Dalawang side, then pangatlong side, tapos inverted. Yan. Then, ito naman, ganun din. Select mo yung dalawang side, then pangatlong side, tapos bevel. Alright, so yun na, nagawa na natin guys. Alright, so yun lang naman para sa video na yan. Kung gusto mo pa ng mas in-depth na training about Adobe Illustrator, so magkakaroon tayo ng workshop sa September 16 to 17, 2025, 8 to 10 p.m. So, murang-mura lang ang bayad, 299 pesos only. So, pwede ka pang humabol sa Tuesday na yun, guys. So, kung interested ka, comment mo lang dyan sa baba, Illustrator, at isasend ko sa'yo ang details. Thank you for watching and follow for more graphic design tips. Bye-bye!